Po, Doc Willie to. Magandang araw po, Doc Willie to. Mahilig ba kayo sa bayabas? Ito ulam namin, bayabas, sinigang. Pwede nyo kainin, pwede gawing tsaa, yung dahon, pwede rin panghugas sa sakit. Alam nyo naman ito, di ba? Napakaganda to, mura. Lahat ng mura, libre, tinuturo ko sa inyo. Kung may tanim kayo, humingi kayo sa kapitbahay at marami sa Pilipinas. Bukod dito ang bayabas, meron ding mga scientific studies. Kaya hindi haka-haka itong mga tinuturo natin. Kailangan may basehan. So, tingnan natin ang guava. Ang dami niyang vitamin A, vitamin C, vitamin K, B, potassium, calcium at iron. Pero ang pinakagusto ko dito yung vitamin C. Napakataas. So, mura na, mataas sa vitamin C. Alam niyo naman, di ba, vitamin C, pampalakas ng immune system, panlaban sa mga infection, para hindi tayo tamaan ng mga kung ano-anong infection sa paligid. So, pampalakas ng katawan. Pwede rin to po sa pampababa ng blood sugar levels. Kung meron kayong diabetes, pwedeng-pwede itong bayabas. May mga pag-aaral na nakakababa ng blood sugar ang pagkain ng bayabas at pag-inom ng guava leaf tea, yung tsaa. Itong pag-aaral nga, oh, after meals, 10% ng blood sugar level binaba. Nakakababa siya. So, pwede sa diabetes. Pero tutuloy nyo pa rin naman yung gamot nyo. Pero baka mapansin nyo, mas bababa blood sugar nyo pag kumakain kayo nito. Huwag lang yung masyadong hinog. Okay? Yung medyo tamang-tama lang. May tulong sa puso ang bayabas. So, hindi to bawal sa puso, sa high blood, sa mataas ng cholesterol. Actually, lunas siya. Nakakababa siya ng blood pressure by 9 points. Nakakababa ng cholesterol 9.9%. Nakakataas ng good HDL cholesterol ng 8%. Hindi ko sinasabi tigil nyo yung gamot. Tuloy nyo yung gamot sa high blood, sa cholesterol. Pero makikita nyo, pag mas madalas ito kakainin nyo, kumpara sa ibang mga prutas at pagkain, mas bababa ang blood pressure at cholesterol. So, good for the heart. May tulong din siya sa painful menstruation. Sa mga kababaihan, masakit pag may menses. Ito, may pag-aaral sila, 197 women na masakit ang pagre-regla, uterine cramps, nakatulong ang pagkain ng bayabas. Katulad na pag-inom ng pain reliever. Kasing bisa siya ng pain reliever. Napakagaling. Alam niyo naman, di ba, ang bayabas napakataas sa fiber. 12% ng fiber makukuha niyo sa isang guava lang eh. So, kung masakit ang tiyan, nagtatae, may infection, food poisoning, may antimicrobial properties, panlaban ng infection. Di ba? Alam naman natin yan, mga ninuno natin talagang ginagamit ang bayabas, panlaban ng infection. Pampapayat, kaya favorite to ni Doc Lisa. Isang bayabas, 37 calories lang ang baba. Okay? Kung gusto nyo mangga, isang mangga araw-araw para tumaba tayo ng tumaba. Okay? Pampataba talaga ang mangga. Lalo na grapes, pampataba. Kung gusto nyo pumayat, bayabas. Okay? Alam nyo naman, ang turo ko sa inyo, di ba? Pag mangga, isang pisngi lang. Pag grapes, mga 8 o 10 piraso lang. Ang tamis kasi. Pero ito ang baba. 37 calories. Huwag lang kainin yung masyadong hinog. Huwag lang fully ripe. Yung tama-tama lang. Mas mababa ang sugar ng bayabas compared sa apple. So, better than the apple, orange, grapes, at iba pa. At ang ginagamit talaga natin to, panglinis ng sugat. Yan, murang-mura, hindi na kayong bibili na mamahaling gamot. Diba? Hirap magpa-check up ngayon eh. Boiling, ito before boiling, iboboil niyo mga leaves, hugasan muna. After boiling, magiging ganito, panghugas siya ng sugat. Kahit anong sugat sa katawan, bagong circumcise, bagong tuli, bagong panganak, sa episiotomy, may sugat, ito ginagamit. So nakita nyo, napakaganda, ang daming benefits. In summary, maganda sa puso, pampababa ng cholesterol, pampapayat, sabayan ng diet, maganda sa tiyan, sa diarrhea, may tulong sa diabetes, sa puso, at may konting pag-aaral, tingin nila, baka may tulong na rin sa cancer at ibang sakit-sakit sa katawan. So, sana nakatulong tong video. Murang-mura, I'm sure makakatulong to sa babae natin. Share po natin. Ito po yung pinaka healthy at mura para sa inyo. God bless po.